Try nating padyakan dahil nga lobat yung kanyang battery. On natin. Busina, wala rin. Padyakan natin. Ayun o. Mandar na. Sa pulo, Hermosa, Bataan makikita. Tabi mismo ng tulay ang shop na sikat na. Kung motor mo'y may sira at hirap ng umandar, kay Padreng Eli ka na, siguradong aayusin. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. May dinala rito na Mia Sporty. Ang issue ng motor ni boss nung una ginagamit niya hanggang sa habang umaandar yung starter motor, tuloy-tuloy yung kanyang andar. So pag ganun yung na-encounter nyo na umaandar yung motor, kasabay nun yung starter motor na walang tigil, kalimitan ang nagiging issue nun dito sa kanyang relay. So ang gawin nyo lang, tanggalin nyo lang yung terminal ng battery para hindi magtuloy-tuloy yung start ng starter motor at dalhin nyo na agad sa pinakamalapit na shop. Kung malayo naman kayo sa shop at ganun pa rin, tanggalin nyo to, tapos tuktukin nyo ng screw o kahit anumang bagay. Minsan kasi may contact yon, yung relay natin, nakadikit yon kung bakit yung starter motor kahit napatay natin yung makina ay tuloy-tuloy pa rin yung pag-andar. So tuktukin nyo lang in case na malayo kayo sa shop. Ngayon kung tinuktukan nyo at nawala at bumalik, magpalit na kayo ng relay. Ang mangyari dito, para daw nalubog daw yata sa baha. Ngayon nung nalubog nga, ayun nga, yung starter motor niya tuloy-tuloy yung andar hanggang sa nalobat. Tapos nung nalobat, hindi na nila mapaandar. Dinala rito sa ating shop upang ipagawa. Ngayon nalobat nga yung battery, chinarge ko yung kanyang battery. Ngayon ang gawin natin, kalimitan dito sa mga scooter, nag-i-stack up yung padyakan. Check natin yung padyakan kung natatadyakan, para yan ang gagamitin natin sa pagto-troubleshoot. Nag-stack up siya pero natatadyakan naman. So pag ganyan ang issue, ang gawin lang natin na ayaw umandar ng motor. So syempre para ma-check natin kung yung sinasabi ni boss na tuloy-tuloy yung andar ng starter motor kahit nakapatay makina, kailangan muna nating paandarin yung kanyang makina. So gawin lang natin, i-on natin yung susi, tapos tanggalin natin yung kanyang kopa para ma-expose natin yung kanyang high tension wire. Tanggalin lang natin to, tapos checkin natin kung may kuryenteng dadaloy dito sa kanyang high tension wire kapag pinapadyakan natin. Sa pagkakataong yung mga padre, walang linalabas na kuryente, so try natin doon sa kanyang spark plug. Tanggalin natin yung kanyang, ikabit na muna natin yung kopa, tingin tayo ng spark plug. Ibalik na muna natin to dahil maikli yung wire nya, tapos puro putik dito sa kanyang makina. So balik na muna natin to. Tapos magsalpak tayo dito ng spark plug. Tingnan natin kung maglalabas ng kuryente. Yan. Tapos tutok natin dito sa kanyang chassis o makina. Sabay natin padyakan. Check natin kung maglalabas ng kuryente. Testing natin.
wala. Sa pagkakataong yung mga padreng, wala talagang linalabas na kuryente. So ang gawin natin, punta tayo dun sa positive terminal ng battery. Gagamit tayo ng test light kung naglalabas yun ng kuryente. Siyempre gamit yung ating test light. Checkin na muna natin minsan. Check tayo ng check, hindi naman pala umiilaw yung ating test light. Check natin kung iilaw. So ayan, umiilaw naman oh. So, ibig sabihin good yung ating test light. So doon na tayo sa positive terminal ng battery. Ang ginawa ko lang, yung test light natin, linagay ko yung dulo sa negative, tapos dito naman sa positive, itap natin, padyakan natin, dapat to iilaw. Ito kasing Miyos 40 ay battery operated na sila. Tadyakan natin, dapat ilaw. Yan o, wala. Pagkakataong yung mga padreng, walang ilaw. So possible na hindi nagcha-charge yung kanyang battery. O kaya naman hindi niya nasusupply ng positive supply yung kanyang CDI. So ang gagawin lang natin, tanggalin na natin yung kanyang U-box. At dito sa kanyang U-box sa mga padreng, may apat na 10mm yan. Isa, dalawa, tatlo. Yung isa putol na. So tanggalin nyo lang yon para matanggal nyo yung U-box. At dito sa part na to mga padreng, may makikita tayong fuse box. So galing regulator, tatakbo siya ng battery. So tanggalin natin to. Ayan. At pagka tanggal nito, checkin natin yung kanyang fuse kung gumagana gamit yung ating battery. Tinagay ko lang sa negative, tapos yung isang terminal, tap natin sa positive, dapat to iilaw. At sa pagkakataong yan mga padreng, umilaw naman yung fuse, ibig sabihin hindi putol yung fuse. At pwede na natin tong ibalik. So bago natin ibalik yung fuse, okay naman fuse dito sa kanyang positive terminal ng battery, hindi siya naglalabas ng positive supply. So eto, tong wire na to, galing ito sa ating regulator, papasok dito, dadaan sa fuse, ibabato niya rito papuntang battery. So wag na muna natin ikasa, at okay naman yung kanyang fuse. Bakit nga ba minsan ayaw magkarga? Dahil nga from regulator, ibabato niya sa positive terminal ng battery, minsan dito nagkakaproblema. Ngayon hanapin lang natin yung papuntang regulator. So ito nga, tong wire na to, ito. So tumakbo siya rito, to dito sa isa. So ang gawin lang natin, ito yung ating test light, naka negative, tapos sundutin natin yung galing regulator, ito, itong part na to, tapos padyakan natin, dapat to ay iilaw. So yun mga padreng, tinap ko doon sa galing regulator, padyakan natin, kahit hindi naka-off yung susi, dapat to ay iilaw. Ayun o, umilaw. Okay, so ibig sabihin good naman yung kanyang charging. Ngayon balik natin yung kanyang fuse box, checkin natin kung maglalabas na dito sa positive terminal ng battery. Napansin ko dito sa kanyang fuse, magalaw na yung terminal oh. So magpapalit na muna tayo. So ito na yung ating bagong fuse. So yan, ikasa na natin dito sa kanyang fuse box. Tapos padyakan natin dito kung maglalabas na ito ng kuryente. Dutin lang natin dito kung meron ng output dito sa positive terminal. Check natin, nagpalit lang tayo ng fuse. Wala pa rin mga padreng. So yun mga padreng, tinanggalan natin diretso yung kanyang U-box. So ngayon ang gawin natin para mapatunayan natin na okay yung ating mga wiring, ay ikakasa natin to yung ating battery kahit na mahina siya. So yung mga padreng, kinasa na natin yung battery gamit yung ating test light. Ilagay natin yung dulo nito sa negative
Dahil yung hahanapin natin ay positive. Sundutin na muna natin yung positive, dapat iilaw. Ayun, umilaw. So from dito, battery tatakbo ng fuse dito. To tatakbo, sundutin natin to, dapat iilaw. Dito balik tayo. Mapapansin nyo ba umiilaw? O ngayon dito sundutin natin. Umiilaw siya, oh. Tanggalin natin. Pero dito, ayun, umiilaw na siya. Tapos tatawid dito sa kabila. Ayun, tumawid na. So ibig sabihin, tumatawid na yung kuryente. Ulitin natin, ayan, oh. Umiilaw, oh. Kabila, umiilaw. So ngayon, tanggalin uli natin yung positive terminal. Kasi kanina habang tinatadyakan ay hindi siya naglalabas ng kuryente. So yung mga padreng, tinanggal ko na. So okay naman yung connection dito sa positive terminal ng battery. Dumaan ng fuse, tumakbo sa regulator, okay naman siya. Pero i-try natin padyakan kung maglalabas ito ng positive supply. So ito na yung ating terminal ng battery. Try natin padyakan kung iilaw na siya. Wala pa rin. Sa tingin nyo mga padreng, ano yung problema? So okay naman yung fuse box, okay naman yung terminal papuntang battery. Pag ayaw pa rin maglabas ng kuryente, ang gawin lang natin, hanapin natin yung papuntang regulator. Ito siya. Minsan dito sa kanyang terminal, ayan, oh. Minsan to pag madumi, to, ugutin lang natin to. Ayun. Ito, itong part na to. Pag madumi po kasi yan minsan, nakita ko para may mga putik-putik. So, ito yung padyakan natin. Tingnan natin kung maglalabas to. So, ito yung galing regulator. Padyakan natin. Check natin kung maglalabas. Ayun, oh, naglalabas naman, oh. So ang ibig sabihin nito, madumi yung terminal. So lilinisin lang natin yan para lumabas doon sa positive terminal ng battery. So ang gagawin ko na dito sa ating fuse box, ito yung nakasaksak dito sa galing regulator. So napansin ko napakarumi. Ang gagawin natin ay pabalatan na natin to. Ida-direct na natin, wala nang socket. So pag-iisay na lang natin yung connection, di na tayo dadaan ng socket. Ayan, tapos babalatan lang natin. So ito yung galing regulator, kakatin na rin natin para wala nang lost connection. Tapos balatan lang natin. Ang gagawin ko lang, ito yung galing fuse box. Pag-iisay na lang natin yan. Tapos tigin natin doon sa positive terminal ng battery. Dapat yon maglalabas yun ng positive supply. Kasi nakarekta na po tayo. So ayan, tapos tape na lang natin to. So ito na yung ating finished product mga padreng. Tapos pwede na tayong mag-check dito sa positive terminal ng battery kung maglalabas na ng supply. So ito na siya. Padyakan natin. Dapat ilaw. Ayun, oh, umilaw na. So bali naging issue niya mga padreng, from socket ng regulator papuntang fuse box papunta rito ay kinain na ng mga putik, corroded na sila. So rinekta ko na lang para hindi na mag-loose. Ngayon ang gawin natin, checkin natin kung maglalabas na ng kuryente. Kailangan na muna nating i-on yung motor ni boss. O checkin natin kung maglalabas na ng kuryente. Padyakan natin. Ayun, oh, meron na. Oh, yun, meron na. So pwede na nating ibalik yung kanyang kopa. Tanggalin na muna natin ulit ito dahil naglabas na ng kuryente.
At ibalik na natin. Dito. Yan. O yan, naglabas na ng kuryente. Subukan nating paanda rin. So yung mga padreng, binalik ko na rin yung battery kahit na halos may nanay karga. So try nating padyakan dahil nga kanina ang issue nito ay walang kuryente. Ngayon nung napalabas natin yung kuryente, dito rinekta lang natin, lumabas na yung kuryente. Try nating padyakan dahil nga lobat yung kanyang battery. On natin. Usina, wala rin. Padyakan natin. Ayun o. Mandar na. In case na ma-encounter nyo yung ganitong problema mga padreng, sundan nyo lang yung ginawa natin. Ngayon yung sinasabi naman ni boss na tuloy-tuloy daw yung start ng starter motor kahit nakapatay yung makina. Yun nga, tapikin nyo yung kanyang relay. Kunin natin dito, tuktukan nyo lang ganoon. Tapos pag binalik nyo at ganoon pa rin, magpalit lang kayo ng relay at okay na yon. So ganoon lang ang diskarte. So ang naging issue nya, nawalan talaga ng kuryente. So sana may natutunan kayo sa araw na ito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.